Run after contribution evaders o race campaign ng SSS nakarating na hanggang sa Makati. Habang tiniyak naman ng TESDA ang employability ng mga Pilipino. Yan at iba pa sa news wrap ni Abby Malanday. Tiniyak ni bagong TESDA Director General Francisco Benitez na prioridad ng kanyang liderato ang employability ng mga Pilipino. Ayon sa opisyal, kailangan makasabay ng TESDA sa makabagong panahon, lalo na sa digitalization. As you know, the world of work is shifting and changing continuously. So, kailangan rin siguro na tayo sa TESDA ay hindi rin mahuli. No, so we must keep up with the transformation and the changes. And hopefully we can be as agile and as flexible as the workforce itself. Samantala, nagpapatuloy ang bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF Agency Summit 2024 sa Philippine International Conversation Center sa Pasay City. Tinalakay sa BPSF Agency Summit ang tungkol sa digitalization. Gayun din kung paano ito makatutulong sa programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Nagdaos ang tinatawag na Victory Party ang magsasaka party list kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na nagpatal si kay Soliman Villamin Jr. bilang National Chairperson. Dinaluhan ito ng halos 8,000 delegado na magsasaka mula sa Nueva Ecija, Bataan, Zambales, Tarlac, Bulacan, Pampanga at Aurora. Sa punto de vista, sinabi ni Professor Antonio Contreras na dapat ipaliwanag kung paano maintindihan ng masa ang 64 pesos na food poverty threshold. Sa Rise and Shine Pilipinas, sinabi nito na masyadong teknikal ang ginamit ang National Economic and Development Authority o NEDA, kaya hindi ito naintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. So kapag pag-uusapan natin ang karanasan ng isang ordinaryong mamamayan, mukhang malayo yung 64. Hindi makarelate. Kasi ang konsepto kasi nito, dapat sa aking pananaw lamang dapat hinihiwalay natin yung konsepto ng kahirapan sa pagkabuso. Kasabay nito, pinaigting pa ng Social Security System ang kanilang Run After Contribution Evaders o RACE campaign. Katunayan, 5 establishmento sa Barangay Palanan at Barangay San Isidro sa Makati City ang inisyuhan ng Notice of Violation ngayong araw. Abby Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.